ang Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Si Sar Gorbet ng Barangay Butong Utol. Isa ko sa membro ng Umuga Utol Bald Members Association. Isa ko sa business manager ng Tukod. Ginapresento ang Dubai. Kalisang una, muli mo nga mo ginatanong. Ang bilhingan nakaabot kami dari sa iyasang Isriat. Kan ini sami nabili ikuntinas ini sami bansang aton Department of Agriculture nga kami nga mga manuluma diri kami makakuha siya sang dako income especially sa mga paray sa ibang mga dayukrap pero ang Bombay diri niya kami nakikita niya makatagan kami sa gobyerno na ikuntinas na produkto. Raising livestock is a demanding but a way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of hardworking farmers as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the livestock auction market where LOM. Selling livestock is not about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers struggle either, either to engage in investment trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, why isang kiluhay nga matabo unless naway pa maabot ang buyer. At saka, while nga nagkakilo, katanaw man ang mga farmers na kung sabihin, mabalaan nila kung pila ang kilo sa ilang baboy. After that, ang aton nga kuha, ang aton nga buyer, makuha siya sa cash tickets o kung ang weighing slip na sabihin nila ma-indicate ang kilo sa iyang baboy para nga i-presentar sang taniya sa
buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran. The livestock class and rate are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid ma'am kay man sang before ang mga baboy yawan kami ka pangita kang amon nga kasi ang mga bakal usually ga sa tinda lang ang dalaganan ka mo dadalagan ang tagiya sa market and then sa mga iyaw. Unlike Subong, kung may auction market, may mga bayad itahalin sa sagwa, sa mga city, pag sa ibang pang lugar na nag-ahadto doon. So, hapos lang gid ang pagbaligya sa baboy ka mga tao dito sa Leon, usually mga member. Ang LEPA, tagang mga member ya, nagpasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapos amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy. Tagang presyo, hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya ang baboy. Kaya man sa una, ang baligyaan ay pamatalang, tapos isa hindi pa sigurad ang kumpila kiloya. So, kung sumahon mo kasi sa may kapital mo naging isa pirdi ka pa. Unlike kung may loan, makakita ka mga buyer na alin sa gwa, pag hindi masyadong mag-stagnant amon baboy doon sa Leon. Kaya siyempre may mga buyer kita, kaya kung ang tinda lang, hindi man kasarami kung kaya sa pagkadamo ka agresya doon sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabao has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and Carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you an idea, even before, we have challenges facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we would do that. And also, the limited access of the traders because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours just to complete the transaction, or just to just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakalian that biniligan natin dyan. Not only nga nag-benefit kita, kang aton nga pangabulian di dyan, kag ang aton nga ginalantaw nga mas makabulig pa dyan sa economy kang aton pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal, kang Banwakalian, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pag yun kag kilalahan ang Banwakalian, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines.
From small trading posts at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talakuan, the One Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan Tutelary Project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if you try to look at statistics, would say that municipalities of Leon and Cabanatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, no? Makita natin ang ating administration building, no? Kung siya, makita na siya, damo ang numbers ng mga clients natin na makasransact, rain or shine man na. We have our fences, na makasecure ka natin ng mga clients and our livestocks. And makita man natin sa tulad, simentado rin ang ating selling area at ang mga dalan. So, very comfortable rin mag-transact ang ating mga farmers and traders sa ating stock market. Secondly, ang ating improved na animal shed. So, makita natin na mas organized rin ang ating stock market. Naka-separate no, ang large ruminants natin ng cattle ang Carabao sa may area mata ng allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa tulad, we're very fortunate may digital and calibrated na weighing scale kasi din na mas transparent kung kana in terms kilo, makita na di pa mawas kilo na sapat, since mo si bayan kita ng kilo sapat. And we have also our improved system of operation. So, kung na, sa kami sa 4, pero nag-end kami alas 2, no? Alaw na. But for now, nag-end kami sa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So, while rin sa yung mga transactions sa mga baka na nag-bring dyan subject for pick up rin kami mga buyers. So, makita natin na improve sa transactions, it's because ang mga documents na kanilangan ni buyer or ni farmer, di dyan na mismo may show sa stock market natin. So, di dyan na presence ka natin yung Municipal Treasurer's Office sa pag-issue ka mga certification, di dyan natin yung Municipal Agriculture Office, ang ating PNP na mag-issue. So, one-stop shop na na, dyan available mismo sa atin. Ang ating improvements na sa ating livestock market na kung yung mabulig sa ating mga livestock racers at the same time sa ating mga buyers. No? Sa ating livestock racers, halos ka ng landing dinadara dito sa livestock market at na makalwet. It's because ang mga buyers damo rin na ganyan na magkanto sa Leon para magmakal. So, and then, luwas sa Tagaliwan, damo naman ng mga adjacent municipalities, no? O yung iba ng mga provinces sa Dakantor, ito pa rin bigla lagi ng baka nila. So, mas healthy rin sa buong ang transaction no, sa ating livestock market is because damo rin ng supply at the same time damo rin ng buyer. Okay. So, in terms of sustainability, no, ang ating local government unit nag-appropriate din ng kang budget no, para sa maintenance ng operation, no? Kaya facilities ka natin yung livestock market. So, this is why every year yung development kita makita sa ating livestock market. And nag-focus man si ang ating mayor sa mga personnel kung sabihin provide the Batang Tradisyano Kaplantilla na mag-operate o mag-handle ang ating livestock market. So we have 5 personnel no, na na-assign dyan and under the management no, kang Municipal Agriculture Office. Yearly, nakakanda kami kang assessment no, together kami ng stakeholders, nakakanda kami meetings, no, paghinananan with our traders, with our buyers, with our livestock racers. So kung paano mag-improve no, ang sistema kag management ng ating livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions.
So primarily ang naman nga office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So mayami mga employees, kami mga personnel kami nga naka-fill dito kag sila ang nagapang issue sa receive sa payments and naga-issue sa resibo or cash tickets sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami man ang nag-record ng income, kami nag-monitor ka income, kag kami man ang nag-deposit ka income sa banks natin. So, for auction market, nag-collect kita kang entrance fees sa mga nagasulod ng mga reminants, minatawag ng dana. And then, nag-collect man kita kang weighing fee. So, kung magamit sa nakakiluhan para magpakilo, nag-collect man kita. And also, yardage and transport fees. So, mag-in and out gani ang mga ang mga baboy or baka, nag-collect kita kung transport fees nanda or transport clearance. And may man kita, ownership, kung nagpa-transfer ka, ownership, may ginabayad man. And kung ako magpa-certificate of ownership, ka also nagpa-transfer ka ownership. May ginabayad man. So, ang ownership and transfer mostly regulated by Bureau of Treasury. So, may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury sa lang sa transfer of ownership lang ng mga couples natin. So, firstly, as a transparency, what we did was to put tarpaulin na signage outside in the lawn. Kung makakanto ka mo dito, you will see. So, nakabutang dito specifically kung pila ang ginasukot for entrance fees, pila ang ginasukot for transfer, para transparent sa mga pumuluyo kung pila ilang bayad dapat, no, para ma-avoid ang mga overcharging. And also, ginalimayin din namin ang mga nag-post man kami dito na always ask for receipt. So, this is to ensure na kung ano yung nabayad ka mga farmers or mga pumuluyo, nagasulod kita na sa may kang banwa, sa tundo ka banwa, no, para magamit natin sa mga picture ng mga projects. So, ang part ko natin na income sa atin na auction market is exclusively used sa market na mismo, no? So, ito na nag-inform. But part of it, nag-inform ka na sa general fund sa munisipyo. So, for example, mga entrance fees, kag mga kilo, ang makulat naman din dyan, ginabalik din naman to invest sa may auction market natin. And also, aside from that, ang mga pundo na halin sa national na ma-receive natin, ginaano natin to improve ang ating auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding shed where necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include the disinfection clearance, animal health care certificate, and the local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees, and environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring seamless and efficient livestock trading process of the all around. Behind every thriving livestock market is a team working tirelessly to keep things running smoothly. From ensuring fair trade to helping farmers and buyers connect, the Agribusiness and Marketing Assistance Division of the Department of Agriculture Western Visayas plays a key role in making the livestock auction market a success. So, we have different livestock auction markets region-wide, and dalawa sa ating mga auction markets or LOMs are being modernized with the help of the Department of Agriculture, AMAD, BI, and of course with the help of Japan to KI. Isang dito yung Lian auction market at isa yung Sibalong auction market sa Antique. So we are regularly conducting progress monitoring ng ating project given it's a very important trading center for our livestock animals, especially dito sa probinsya ng Iloilo. And as our indicator sa kanilang performance, we are regularly monitoring the transactions. Yung volume ng transactions natin sa auction market
we are also coordinating with the AI when it comes to uh, animal welfare. So, kailangan natin i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets ay properly proper yung handling. So, isa yun sa ating sinusecure. So, thank you ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU na meron tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So, kailangan natin i-repair at maintain na ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially for our farmers, na may napupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we are conducting annual assessment and monitoring and planning workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So we already established the role as one of the most important trading centers. So, hindi lang yung municipality ang nag-trade. So, neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin, as what I've mentioned, is yung transparency when it comes to the weighing sa ating mga livestock na pinapasok sa ating auction markets. The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers need to ensure fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga CBE, sa MAU, sa mga personel dyan, na kung ano may problema sa baka, kung nasakit, kung purgawen, kaya ng problema ng media, dahil na tawag na reaction, kaya supportado man ba. Kung problema, kaya ang mga ganyan nga, dapat kaya nga buwan nga isa ko mirma naman, nagpo-police sa PO para sa police, kitlagan nila na yung police nila, doon nila naman, para biyay lang, para shipment, available to parokil, kaya ito hindi magigan naman dyan, baka ito ang tao, sige man gapon nga balik ka. As the Leon Livestock Auction Market continues to grow, it remains a pillar of economic resilience and agricultural progress in the Leon. Through collaboration, modernization, and the commitment to sustainable farming, it serves as an inspiring model for other communities in the country. Nga nagalang tao sa atong programa. Usapang agrikultura, panibago na naman nga adlaw, panibago na mga impormasyon kag mga updates gikan sa aton nga talatapan ng among ligudulong para gid sa aton nga mga tagpalamati, especially sa Radio Pilipinas Ido. It's Tuesday and for the whole week sa aton nga pag-waragwag, makaupod naton ang pila ka mga personnel from the Philippine Crop Insurance Corporation Region 6. Kahapon, Lunes na daw, naging kaupod naton ang Regional Manager sa PCIC 6, si Ma'am Eva Lau. And for Tuesday up until Friday, maging kaupod naton ang pila ka mga katapo sa PCIC 6. And sa mga adlaw, maging kaupod naton ang Hepe, ang Chief sa Marketing and Sales Division sa Philippine Crop Insurance Corporation Region 6, si Sir Jose Maria Torres. Sir, sa inyong pagpanamya sa ating mga tagpalamati. Sir John, good morning. Sa ating mga tanaw, kamati, siguro mga programa, good morning sa ating mga partners and future folks. Gusto ko lang pasalamatan naman si Director Dennis Alpiano at si Sir James Lapis, nag-facilitate it for the whole PCIC, and I would also like to meet my regional manager, si Eva Yulina, together with our board of directors
for Visayas, mga taga-Iloilo, si Darren Tamba. Good morning ka lang. Yes, perfect yun nga, Chen po, sir. Ang ating pag-istoryahan na inahanilot sa pinaka mga information dito sa PCIC states, it's because na pinagahilapit na ang cropping season sa ating mga farmers. And yesterday, as the chief sa PCIC states na muna, topic ko natin ang pila ka mga programs, pila ka mga priority programs ng PCIC, pila ka mga updates kada mga plano naman niya sa mga 2025. And subong, mag-sentro ang atong topiko sa natawag natin marketing strategies for expanding access to crop insurance. And to start our interview, sir, ano nga mga key marketing strategies ang currently ginagamit sa Philippine Crop Insurance Corporation agad na mapataas pagid ang awareness kag uptake sa crop insurance sa aton ng mga Filipino farmers kag mga manugpangisda. Yes, Sir Jano. First and foremost, diyan sa among marketing strategy is to capacitate ang among mga personnel ang sa PCIC mismo. Ang among mga insurance adjusters, ang among mga insurance underwriters sa pagpalaknag sa programa sa PCIC. Kay ang among strategy sa subong, no? Kada mo, Sir Jan, ang imbita subong sa amon sa mga LGUs, mga farmers associations, na mag-orient sa iyo. So, ang among gitgit is to capacitate our personnel na maka-deliver sila sa orientation na maintindihan sa ating mga partners ng Fisher Fox. So, isa pa ang among pag-partnership sa mga provincial and local government units. Okay, with them, among kita silang among partners pagkalaknag sa insurance sa bilog na Western Visayas. And paano naman, sir, mag-identify o kung gina-identify ang pila ka mga areas o kung mga sektor, especially when we're talking sa atin ng mga farmers, sa atin ng mga coastal fishers, kag ang atin man ng mga kauturan ng mga IP na nagapunhangla naman niya sa marketing kag pila ka mga outreach efforts. Well, kami din sa PCIC, no, para ma-identify na mo yung mga sektor ang dapat pa namon naguton, no? Ano kami sa mga partner agencies na ito, parehas ang FinFarm, parehas ang DAR, no? Kaya may aral sila, Sir Jan, ng mga programa, may aral sila sa mga distribution, parehas ang FinFarm, no? Tapos sila distribution sa mga emergency na na-coordinate din kami sa ila, no? Kaya para ang ilang na programa, pupunta sa programa sa insurance. Sa subong tuig, no? Ang amon pag-identify sa mga kinanglan pa mga sectors na kinanglan sa insurance. So, punta kami sa LGU para ma-identify through their municipal profile. Sa municipal profile nila, mapalaan namin kung ano ang ala sa panuan nila na mga commodities pa or mga trucks na wala pa namin nakadaan sa insurance. So, we are closely coordinating with the LGU sa municipal profile para mapalaan namin kung ano pa ang mga crops sa ilang areas na wala pa namin nakapot. The same with our underwriters. They are closely coordinating with the LGUs every week. Kabisita na sila, no? See to it na they are well-informed sa mga activities, no, sa municipal agriculture offices. Yes, you mentioned about the local government units, sir. Ano naman ang role niyo sa ating LGU, sa ating mga cooperatives, kag pila naton ng mga farmers association sa pagbulig agad na ma-promote naman niya ang pila ka mga programs natin sa PCIC? Well, Sir Jan, no, natin yung mga municipal agriculture office, natin yung mga farmers association, no, nato ginaya pasalamatan namin sila. Kaya sila ginaya mga frontliners. Yes. They are our partners. Sila ang dapaton sa mga insurance sa ilang mga panwa on behalf of PCIC, no. Kung wala sila, I don't know kung paano naman malapot ang kadampan sa mga farmers sa bunga,
insure naman sa PCIs. Yes, a follow-up question lang sir, no? Since nag-ilapit na sa buong cropping season natin, kamusta naman so far ang ating na coordination with our mouse sa ating mga LGUs? Very happy dito na almost throughout Region 6, ang tanan Municipal Agriculture Office or City Agriculture Office, pati na ang provincial government natin, partner din namun sa crop insurance. They are our underwriters. Kung may kami underwriting agreements, wala sang Municipal Agriculture Office or City Agriculture Office na hindi namun partner. Wala kami underwriting agreement. Kung may siguro 2 or 3, but most of them are our partners. So, nakubiya ang salig namun ang salig nila sa PCIC na ma-ensure ang ilang mga farmers and fisher folks. Pwede mo bala sir ma-share sa ating mga tagpalamati sa ating mga viewers ang pila ka mga examples sa ginakabig natin mga madinalagpon nga kampanya kaya pila ka mga outreach activities na nag-boost good sa enrollment naman niya sa ating crop insurance dito sa Region 6. Sa siguro makabig ko yung successful naman na kampanya. Ang mga ang banner program naman ng legislation for basic sectors in agriculture. Every year, pinatagahan kami na iya sa national allocation. Every year, pares din sa Region 6, allocation naman is more or less 480 million of the RSPSA budget. And we have targeted more or less mga 315,000 farmers and fisher folks to make sure under the program with a government minimum subsidy of 480 million. And sa una, pagsubitid daw ayawan kami yan kami nga malabot ang number of farmers, mapupusan mo ang premium pagta na ginagawa sa gobyerno sa nasyonal para mapabot ang mga insurance sa Ilocos Western Visayas. Pero throughout the years, sa bulit sa mga atong mga City Agriculture Office, Agriculture Office, wala na sa tubig kaya hindi na malabot ang amon nga target or ang amon nga location at 315,000 farmers, 480 million. Pero wala labos na dyan. Tungkol sila ang iban ng mga provincial government, parehas ang Capiz, Iloilo, Red Cross, pinakita nila kung ano naka-importante sa crop insurance. Mismo sila nagsaunod na sa funds sa amon para ma-insure ang ilang mga constituents sa ilang area. Ang hindi naman malapot sa RSPSA, kahit bangod kulang ang allocation for that year, ina-augment na subong sa funds coming from the provincial government, kaya sa Iloilo, Capiz, and Negros Occidental. So I think that is the most successful na campaign naman ang RSPSA. After that, ang mga provincial na mga local government na nagsalig man sa abon, nga nagbutang man sa pundo masigig-sige ang crop insurance program sa bilog nga Region 6. And we all know sir na ang ating region na diversified tama. And related to that question, paano naman ginapasiguro sa ating talakapan na ang pila natin sa mga marketing efforts are culturally, linguistically appropriate, especially na sa mention natin na diverse ang Western Visayas. Yes, ang PCIC Region 6, hindi lang ari din sa region. Sa bilog na probinsya, may alam kita sa provincial extension offices. Tungod sa among mga PO sa wag namin, hapos lang di kami lang sa amon ng mga farmers and fisher folks sa kada province. Kaya nga amon ng mga alising materials, mga announcements, may alam kami sa mga orientations. Gina-translate na naman sa lokal tayo. Para maintindihan sa aton ng mga farmers and fisher folks. Kung diin man sila na probinsya, amo kami na
dalas po sa among programa no nga makuha din namin nga maintindihan sa ato yung mga farmers and fishers sa tulong nga video. Yes, speaking of platform, kung pila natin itong mga communication tools, sir, ano pa good, meron pa din pala kita iban nga mga communication tools o mga platforms na ginagamit at nga maging most effective ang pagpalabot natin, especially sa mga hard to access natin, ng mga communities dito sa Western Visayas. First and foremost, no, Sir John, thank you. Sa akin sa mga bibliyo, ang educating na mo sa kung hindi nga bulit sa mga malabot sa mga layo ng mga lugar, no, kaya iba din na naman malabot. Just like mismo sa Antique, may guesting kami sa radio program dito sa Antique. So dito na mo na balaan na tadamaan sa mga farmer dito naging sa babaw-babaw may mga radyo dito magaling nakabati sa isang party sa crop insurance, no? So sa ina ang radio guesting namon at isa pa ang distribution pagkinamon sa mga ITC materials namon, no? Magkadto pa mo sa mga panwala makita mo sa municipal agriculture office na amon nga mga patulin regarding kung paano ka mo mag-avail sa insurance at kung paano ka mo mag-claim, no? May labos na ang orientation namon sa mga farmers mismo dito sa barangay. Malam mo, Sir John, every week siguro, no, may ara kami ginatawag na indemnity claims distribution, no? Kasi sa dila ang indemnity claims distribution namon, mass indemnity claims distribution namon sa kada city or municipality na mula ng farmers ang nakatulong para mag-claim sa ilang checking na invalid sila sa PCIC, tag-500, tag-1,000. So, direct pa lang, gina-take na naman na as a prerogative na before kami mag-check distribution, napunta kami sa orientation para makabalo na nadaan sila ang mga programa sa PCIC. And paano naman ang PCIC, sir, maka-adapt sa pila ka ng marketing strategies and response kanto naman kita sa climate change, kanto pila ka mga nagadugan pagid ng mga risks ang pila natin ng mga natural disasters na naka-apekto din sa ating mga farmers. Sa subong matuwid, no, and starting last year or 2 years ago, PCIC nag-adapt na din sa technology-driven crop insurance. Sa subong tuig, no, anamon nga pag-validate sa claims, no, top debt adjustment na kami. We are using satellite na adjustment. Okay, from there, mas madasig ang amon pag-respond sa mga farmers, nagdasig ang pagbayad namon. And also, ang amon pag-augment sa amon workforce, especially sa claims and adjustment, no. Sa una, pilala kami bilog nila, no, ang adjustment claims, no. Sobra kaping 120 reserve corps of adjusters at mga insurance adjuster ang na-hire sa buong namon to augment, no, ang ganyang balita ni Seba, no. Pumihara sa mga calamities, no, sa areas. Pagdamo ang maygo sa mga kalamidad, mag-validate kami sa buong assault type, no. Tagpila adjusters, 30 o rin na kapito adjusters, duman-duman, katagpo sa area para mag-conduct ng adjustment tayo. Ang mga ginatawag ng assault. And ano naman, this is very normal sa tanan ng mga offices natin sa government, so no, kahit hindi mo naman malikawan ang mga pagpanghangkat. Ano nga mga challenges ang ginapangatubang sa ating opisina, especially when promoting crop insurance sa atin ng mga magagmay at mga subsistence ng mga farmers, and paano natin gina-address ang mga pagpanghangkat. Sa mga Sir Jan, yan kami sa pag-intindi sa mga small farmers and fisher folks kung paano mag-itla sa crop insurance. Ang pagpa-intindi sila kung paano mag-apply, kung paano mag-claim. No? So as the years went by, sa kadamaan na sa mga
nagpa-insure sa amin. Pag nabayaran sa PCIC, word of mouth na lang sa buong ang PCIC, from the farmers themselves, sila niya mismo ang gambal sa katupad nila na ay may PCIC wala pa insure. Hindi pa niya sa muna. Yes. Ang isa lang ginamon sa buong pag-chindi sila. Dapat hindi responsibility ng mga farmers. Ay sometimes subong whiskey gagawin lang ang pamilya o wala galing pamilya ka-report ng ato ng mga farmers. So, ang mula nila, ang PCIC, ang crop insurance nyo dapat i-salunod sa responsibility na tinyo, ang pag-file sa claim nyo, kung makita nyo na hindi na ikaw makapawag sa pamisti, sa masakit, file ka mo sa inyo notice of loss kaya PCIC aarap kaya sa inyo, para sa inyo, ang mga farmers condition box na. And yes, speaking of pila natin ng mga success stories na dala sa mga PCIC sa atin sa rehiyon, ano naman ang ating mga o kung ano ating mga pasihan o kung ano ating metrics sa pagtakos sa ating impact when it comes sa marketing campaigns, sa enrollment, awareness, claim satisfaction sa ating mga farmers. Well, ang abutin na measurement ng successfully na pag-implement sa programa, i-observe lang kaginambal ang national government hatag sa atin sa mga programa sa ang RSPSA. Ang ating registry system for basic sectors in agriculture, ginambal ko ga-allocate na sa 480 million to ensure around 315,000 farmers. And isa na sa mga indicators namin na maayo namin na pag-implementa sa programa. Kay every year, 315,000 farmers ang ma-insure, 480 million pesos ang amon ma-utilize na budget na ma-insure ang ating mga farmers and fisher folks. Why not? Kung sinasir dyan, ang PCIC Region 6 is the number one PCIC Regional Office sa pinakadamo na ma-insure na farmers sa bilog na Pilipinas. Within Region 6, we are insuring 600,000 farmers every year. Wala kami kami ang may pinakataas. Kita ang may pinakataas na insured farmers sa bilog na Pilipinas. And sa dirang aspect dira na mo makita na damo na kita na tinda sa insurance program sa ating gobyerno. And kudos, of course, sir, sa ating mga personnel pagkatapos ang Philippine Crop Insurance Corporation Regional Office 6 kay inatungod na intensified ang ating pila ka mga information drive agad nga ma-inform natin ang ating mga farmers sa pila ka mga advantage at pila ka mga benefits once insured sila sa PCIC. Looking ahead, sir, ano yung mga innovations at mga partnerships ang currently na gina-explore sa ating talakapan sa pagpa-improve at pag-expand sa ating marketing reach sa agricultural sector? Well, sa subong na tuwid, gusto din mo natin ng mga farmers and fisher folks. Mas hapos na nag-give ang ila pag ma-insure sa ila mga crops atin. Yes. So, isa sini ang amon vision sa PCIC no naging technology-driven na. So, subong na coordinate kami sa GCash. Ang amon na pagbayad sa atong mga farmers, ginawa na gina natin mas mapos. So, pagi na siya sa GCash. Kag-usap kami ka ginatanaw mo ang sa Palawan. Pero subukan kami orientation sa mga farmers, sa mga LGUs, kada indemnity claims na mo, napili kami ng mga banwa, within the opportunity sa mo ang tagaglog at tagagikas, pati sa indemnity claims through GCash. But why na po sina ang amon
pag-validate sa atong claims, no, ang atong pag-community sa atong mga farmers and fisher folks, no, through tablet adjustment, satellite level na para dasig ang pag-responder nato sa atong mga farmers and fisher folks na You heard it mga kadri, ang pila ka mga innovation, ang pila ka mga plano sa talatapan sa Philippine Crop Insurance Corporation. Ang advisor nga mas madasig naman nga convenient ko na i-allow natin na magamit kita sa mga electronic wallet, no? Kaya isang GCash. That is why sa atin ng mga farmers, bantayan natin ang pila ka mga upgrade sa ating talatapan. Last na lang sa yung mga pagpanabyaw o kung gusto ko pasalamatan sa ating programa. Again mo, Sir Jan, thank you sa inyo sa Department of Agriculture, no, sa pag-imbita sa amo throughout the week. We hope na sa susunod sa first cropping, ating mga farmers and fisher folks, no, mag-ensure sa ilang mga kalaminan, sa ilang mga livestock dili sa PCIs. Salamat din. And salamat sa atong tanan nga naglantaw sa atong programa. Ginatanayaw mo natin ang ating Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kag ang atong duha ka Regional Technical Director for Operations and Extension, ang atong OIC Director, Ma'am Maria Teresa Solis, and ang atong Director naman for Research and Regulations, Ma'am Zolina P. Coelho, and the rest sa katapo sa Department of Agriculture, Western Visayas. Ginatanayaw mo natin kag ginapasalamatan ang Regional Manager sa PCIC 6, si Ma'am Eva Gililaod na nagbuligid. Kag shout out man kay Ma'am Pauline Mission na nag-help man na i-facilitate ang aton nga mga bisita subong man niyang semana kada buwas sa Miyerkules na adlaw. Bantayan natin ang aton episode ng kaupod natin ang chief naman niya sa Claims and Adjustments Division sa PCIC 6. Sa liwat, sa ngalan sa ating station manager sa Radyo Pilipinas Iloilo, si Ma'am Elena Pabiana, and sa the rest na katapuman sa Radyo Pilipinas Iloilo kag sa usapang agrikultura, ini si John Candelario gikan sa VOA Western Visayas. Mabuhay ang ating mga farmers kag manugpangisda. Maayong aga. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.